presensya ng Panginoon. Amen. Magpatuloy po tayo sa presensya ng Panginoon. Let us enjoy His presence. After all, He is our first love. Amen. Hallelujah. This church loves prayers. Amen. Our church is a praying church, so patuloy tayong manalangin sa Panginoon. Samahan niyo po ako as we continue to entrust to God the service. Heavenly Father, we stand in awe of your glorious presence, O God. Thank you, Lord God, for the freedom to worship you in this part of the globe. Thank you, Lord God, for, Lord, you brought us here for a reason, O God. Salamat po, Panginoon, sa oras pong ito, Lord. We magnify your holy name, Lord. Even, Lord, sa akin pong pagtuturo ngayon, Panginoon. Lord, itago mo ako sa iyong likuran, Panginoon. Only your words, Lord God, will come out of my mouth, O God. And Lord, dalangin ko po, Panginoon, O God, na ang iyong salita, Panginoon, O God, will really, Lord God, change us, Panginoon, Lord God, from glory to glory, Panginoon. Touch every heart ng bawat naririto, Panginoon, even mga nasa online, Panginoon. We just, Lord, anoint every heart right now, Panginoon. Lord, let your anointing, O God, be upon your servant as I preach, O God, and let your anointing be upon those listeners, Lord, hearers, O God. Anoint our ears, Lord, anoint our hearts, O God. Lord, dalangin po namin, O Diyos, na bawat puso, Panginoon, O God, lalo na, Panginoon, kung sila po, O Diyos, ay nasa estado, Panginoon, ng, Lord, calloused heart, matigas na puso, we pray that, Lord, ito po, isoften mo, Panginoon, Lord God, that every heart, Lord, is ready to receive your powerful words, Panginoon. Banal na Espiritu, ikaw ang aming tagapagturo. At salamat, Panginoon, sa banal na dugo ng aming Panginoong Hesukristo na natigis sa krus ng Kalbaryo. Let your blood cover us, Panginoon. Cover this hall at cover mo din po ako sa aking pagtuturo, Panginoon. And thank you, Lord Jesus. We will just linger in your presence. Thank you, Lord. We honor you, Panginoon, sa umaga pong ito. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige lang po, enjoy niyo ang presence ni Lord. He is here and He loves to minister to us today. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Horabasika tarabaya rabasika tarabasika tarabashandara rabasika rabakaya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We worship and adore you. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Kanina po kumakanta po tayo kanina and I was just making notes of the messages ng Panginoon. Kanina, there is a word forever dun sa ating pong message kanina and alam nyo, wala pong forever sa mundong ito. Si Lord lang ang forever natin. Amen. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, si Lord ang forever natin. Amen. Kahit yung mga mag-asawa na matagal na silang magkasama, hindi naman sila forever. 'Di ba? Si Papa at si Mama, 55. Nasaan mga kapatid ko dito? Naka 55 years muna sila ng anniversary and then si Papa nga ay namatay nung December 2. Ayan. So, sabi ni Mama ko, mag-56 pa kami sa January 12. Pero hindi na po nagkaroon ng 56th anniversary kasi 55 sila. So walang forever na relationship sa mundong ito. Pero the one thing I can tell you, there is forever in our Lord Jesus Christ. Amen! Hallelujah! Woo! Hallelujah! That itself is an encouragement that we are in the safe, kumbaga we are in the safe side when you have a relationship with our Lord Jesus Christ. Bakit? May forever sa Panginoon. Amen! Hallelujah! May forever sa Panginoon. Kaya,
Sa mga wala pang ka-forever, may forever kay Lord. Sa mga wala nang forever dahil namatay ang kanilang asawa, nabalo po sila, ang forever ay ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Do I hear an amen in the house? Woo! Hallelujah. So last Friday po ang tinuro po ni Brother Ronel sa atin is love of God, yung napakadakilang pag-ibig ng Panginoon. Sino naramdaman yung pag-ibig ng Panginoon? Sino nararamdaman? Ramdam na ramdam mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Hindi ka niya kailanman iniwan o pinabayaan in the midst of matitinding pinagdaanan sa buhay. Hindi ka naiwan ng ating pong Panginoon. Amen. And so, the Lord loves us so much. That was last week. Kumbaga, ano naman tayo? Sasagot naman tayo. Ano naman ang response natin sa Panginoon? Kung alam mo sa puso mo, mahal na mahal ka niya. Sino naramdam niya, mahal siya ng Panginoon? Kailangan establish muna natin yung premise na mahal tayo ng Panginoon. Amen. Sobra. Amen. Hindi ko alam kung anong pinagdaanan po ninyo, pero grabe ang pag-ibig ng Diyos. Yung kumbaga yung saving grace niya, lalo na kung alam mo ikaw ay talamak na makasalanan, ikaw ay grabe yung mga kumbaga ginawa mo sa buhay na to. And then, the hand of God picked you up from a miry clay, hinugot ka niya sa kadiliman. Amen. Tungo sa kagilagilalas na liwanag ng Diyos. Amen. At dinala ka niya dito. Amen. Amen po ba? Amen. Grabe ang pag-ibig ng Diyos. And sabi ko nga sa inyo, kapag papasok ka sa puso ng Diyos, malulunod ka sa grabe ng sa lalim ng pag-ibig ng Diyos. Sino nasubukang malunod? Yung totoong lunod sa tubig. Sino nasubukan? Nasubukan. Sino nasubukang malunod sa totoo, yung sa tubig, yung sa dagat or sa pool? Sino nasubukan? Yung gasping of hininga, na akala mo hindi ka na mabubuhay. Ilang taon ka nun? College. Ilang taon? 7. Sino pa? Ilang taon? Ilang taon nung nasubukan, muntik ka ng malunod. Kumbaga, dadalhin ka na lang ng tubig kung saan. Pero, praise the Lord, buhay tayo. Nasubukan ko din kasi malunod eh. Ewan ko, ilang taon ako noon may ilog kasi sa amin, malapit. And, hindi ko malimutan, kaya matagal akong nag-swimming. Dito na lang ako natutong mag-swimming. Kasi that was a fear, a trauma in me na kung hindi ako nakakapit sa pinsan ko na naglalakad, tatawid kami sa kabila, talaga inagos na ako. So I was very young then. Hindi ko alam, 5 years old, 7 years old, hindi ko alam. Ilang taon ako doon? Okay, 7'5", o yun. Mas magaling yung memory ng kapatid ko. So, basta yun, alam niyo yun. So, yun yung pagkalunod na hindi mo na alam, mawawala ka na sa mundong ito. Praise the Lord, nandito pa tayo. Ano? Pero ang gusto kong sabihin sa inyong pagkalunod naman is yung malulunod ka sa grabe, lalim ng pag-ibig ng Diyos kapag papasok ka sa puso ng Diyos. Naiintindihan natin? I just want you to see the picture na ang sarap maranasan ang pag-ibig ng Diyos. At kapag nagkaroon ka ng encounter kay Lord, sasabihin mo, Lord, ako, mahal mo. Bakit? Alam mo yon, ako pa na masamang tao, ako na ang dami kong ginawang mali sa mundong ito, pero bakit mahal na mahal mo ako? You could just ask God for, alam mo yun, kausapin mo si Lord, Lord, bakit ako? Ba't mahal na mahal mo ako? Bakit ganon? Ganon nga si Lord mahal na mahal ka niya. Amen po ba? Wala nang explanation. Mahal ka ng Diyos. Hindi mo na kailangang i-prove yung sarili mo para mahalin ka ng Panginoon. Mahal ka na niya. At wala ka ng ibang, kumbaga, wala kang ginawa para mahalin ka niya kasi anak niya tayo at mahal niya tayo. Amen. That's how the love of God is. Sana maintindihan po natin ang pag-ibig ng Diyos. Kasi kung naiintindihan mo kung gaano ka kamahal ng Panginoon, then you can respond to that love accordingly. Amen. So alam niyo, ang pagmamahal ng Diyos, hindi lamang, mahal niya ang kaluluwa mo. Ayaw kanyang mapunta ng impyerno.
Kasi pag makasalanan tayo, this soul will go to hell. Pero dahil mahal ka ng Panginoon, kinatagpo ka niya, and gusto niya na yung kaluluwa mo ay huwag mapunta ng impyerno. Gusto ka niyang mapunta. And His gift is eternal life. Amen. Sino gusto ng eternal life? Ang simple ng topic natin ngayon. Hallelujah. In response to God's love, paki-assist na lang ako. Ayun. In response to God's love, let us be expressive of our love for Him as well. Amen. So, kanino ka ba gumigising? Amen. Kanino ka ba gumigising? Sino ang inspirasyon mo? Lord, kasi ang dami kong anak, nag-aaral sila. Ako may maintenance ako sa gamot, so magtatrabaho ako. May hinuhulugang bahay, kotse, properties, may gamutan. Hello? Kanino ka gumigising? Kanino ka talaga, ano talagang dahilan bakit ka nagpupunyagi sa mundong ito? Why are you kumbaga bakit ka porsigidong? Meron kang motivation, bakit ka gumigising? Bakit ka nagtatrabaho? Bakit tinitiis mo kahit na mahirap ang trabaho mo? Walang naiintindihan yung iba sa Pilipinas, pero ikaw umiiyak ka na, bakit ka gumigising? Dahil sa mga mahal natin sa buhay. Amen po ba? May mga umaasa. Totoo ba? Kapag hindi ka kumilos, pagka wala kang trabaho, wala kang ipapadala. 'Di ba? Nagkakaintindihan tayo? Pero alam nyo, higit diyan, kailangan po, meron po tayong dahilan bakit tayo gumigising. That is given, pero more than that, kailangan po, may dahilan ka bakit ka gumigising at walang iba kundi ang Panginoon. Amen po ba? Overall, this our reality. Meron talagang umaasa, meron talaga tayong mga babayarin, meron talagang mga kailangan gawin, pero hindi po dapat yan ang nagiging dahilan lang bakit tayo araw-araw na gumigising. Dapat gumigising tayo para sa higit pang dahilan. Amen po ba? Dapat ang Panginoon ang dahilan natin. Amen. Kasi wala ka dito kung wala siya. Hindi ka magkakaroon ng trabaho kung hindi siya nagbigay sa'yo. Amen. Hindi ka gagaling sa sakit mo kung hindi siya ang nagpagaling sa'yo. Amen. Hindi mangyayari lahat ng pangyayari ngayon kung wala ang Panginoon. Kaya po, dapat siya muna. Sabi mo sa katabi mo, siya muna. Siya muna. Amen. Siya muna. Amen. Hallelujah. Psalms 42 verses 1 to 2. Tayo po ay magbasa. As the deer pants for the water brooks, so pants my soul for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? Hallelujah. Thank you, Lord. Nagkaroon po ng description ng deer. Kung ang deer daw po, kapag nauuhaw, tumatakbo sa batis. Ganun din ang kaluluwa ng tao, dapat naglulong din sa Panginoon. My soul thirsts for God, for the living God. May hinahanap po yung kaluluwa mo. At ang hinahanap ng kaluluwa mo ay ang Panginoon. Loving the lover of our souls, ang topic natin. Dapat mahal mo kung sino ang nagmahal sa kaluluwa mo. Yung kaluluwa mo na supposed to be mapupunta ng impyerno kasi makasalanan tayo, pero minahal tayo ng Panginoon at tinubos niya tayo. And siya na ang nanguha ng kabayaran ng ating mga kasalanan. Ayaw niya ng kaluluwa mo mapunta ng impyerno. Kaya ang dapat po, yung kaluluwa natin, ang hahanapin ay ang Panginoon. Amen po ba? Kung paano ang tupa ay tumatakbo, alam niyo po, ang tupa, napakabilis ng tupang tumakbo. Papunta sa tubig, sa batis. Dapat ganun ka din. Sabi mo sa katabi mo, dapat ganun ka din. Dapat ganun ka din. Dapat ganun ka din. Amen po ba? Dapat ganun din na your soul longs, thirst for God. Amen. Hallelujah. Sabi pa
Saka dun sa dulo, when shall I come and appear before God? Aba, excited. Kailan ako, when shall I come and appear before God? Parang parang, Lord, kailan ba kita makaka face to face? O, di ba? Parang, alam mo yung longing na, Lord, gusto kita makita, Amen po ba? Praise the Lord. Ewan ko po sa inyo, pero ang sarap ng pakiramdam that you're longing for the lover of your soul. Psalm 63 verse 1. Oh God, sige, samahan niyo po ako. Ito po ay awit ni David nung siya po ay nasa wilderness of Judah. Oh God, you are my God. Early will I seek you. My soul thirsts for you. My flesh longs for you in a dry and thirsty land where there is no water. Nasa ilang, ibig sabihin ilang, walang tubig. Pero alam nyo, hindi lang physical na walang tubig, kundi yung kanyang kaluluwa naglulong, nagthirst sa Panginoon. Sabi niya ganun, early will I seek you. Maagang maaga pa lang gigising na. Sino mga early riser dito? Maagang gumigising. Maagang gumigising kasi maaga ang pasok. Amen. Ang aga ng pasok. Pinakamaaga dito si Kuya Ariel, ang aga. Ang aga ng pasok. Hindi na kami nagkakakitaan dito sa, hindi ko alam kung anong oras talaga lumalabas ng bahay. Ako ay, ang labas ko 6:30 ganon, ang labas ko. Maaga pa yon, yung iba mga alas 8 na ang pasok. Sino yung mas maaga pa ang pasok? Maaga, alas 3, alas 4, ang aga. Siyempre gumigising ka po, pero ito lang ang encouragement ko sa'yo. When you wake up in the morning, tabi-tabi po, early, seek the Lord, amen? My soul thirsts for you. Kumbaga, yung aking kaluluwa na uuhaw sa'yo. Amen. My flesh longs for you in a dry and thirsty land where there is no water. Very expressive. Nakakatuwa si David as nilalabas niya yung laman ng puso niya. Very napakasimple nung sinasabi niya, pero kung ikaw po magbabasa nito, ang sarap. Kasi ini-express niya talaga yung paglolong niya sa Panginoon. And as we read, ganun din tayo. Sabi mo sa katabi mo, ganun din tayo. Ganun din tayo maglong, ganun din tayo mag-thirst sa presensya ng ating pong Panginoon. Amen. Basahin po natin Deuteronomy 6 verse 5. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And nire-echo yan sa Matthew 22 verse 37. Basahin po natin. Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. Nire-remind ko lang po kayo na sa Feb 14 o alam nyo yan, commercial, mga business, ang yumayaman ang mga negosyante. Kasi pagka ganito, mabenta lahat. Kanina pumunta pa ako sa flower shop, yung mga roses na regularly ay mababa lang ang presyo, doble po ang price kasi nga Feb 14. Diba? Kasi mabenta talaga ang pulang mga roses. Alam niyo yun? So, these are all business. Lahat na puno ang mga malls ng kung ano-ano kasi nga bibili lahat ng mga tao ng mga pangregalo, 'di ba? So actually, yung mga occasions na to on the other side of business, kumbaga dito na lang yung pagkakataon ng mga negosyante para makabawi sila at So ito po ay more on lahat to economics, lahat ito business, pampalago ng negosyo, ganon. So, nagke-create sila ng maraming event. Noon, wala namang Teacher's Day. May Teacher's Day. Noon, walang Pastor's Day. May Pastor's Day, may Pastor's Month. Ang dami-daming occasion na nagaganap, nagke-create para may mga panregalo. De syempre naman gagawa na naman ng mga flower shops, mga boutiques, ng mga gift shops, ng mga malls, mga displays para
lumakas ganun lang po 'yon. So, I want you to know na ngayong araw na to ng sinasabi ng buwan ng pag-ibig, i-recall po natin ang tunay na pag-ibig na nagmula sa Panginoon, and accordingly, ibalik po natin ang pag-ibig na yan sa Panginoon. Mahalin po natin ang Panginoon. Amen. You shall love the Lord your God with all your heart. Amen. Lord, I give you my heart. Yung kinakanta natin kanina, no? Praise the Lord. I give you my soul. I live for you alone. Diba? Si Lord ang pag-ibig natin. Amen. Sabi sa katabi mo, si Lord ang pag-ibig natin. Amen. Woo, hallelujah. Yes, may pag-ibig tayo, may feb-ibig, pero si Lord pa rin ang number one sa buhay natin. Amen. Paano mo ipapakita ang pag-ibig mo sa Panginoon? 1 John 5 verse 3. Sama-sama po tayong magbasa. Amen. For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. Praise the Lord. Hallelujah. Paano mo maipapakita ang pag-ibig mo sa Panginoon? Keep His commandments. Amen. Amen po ba? Keep His commandments. Bakit? Ano bang commandments ni Lord? It's not burdensome. Hindi pabigat, hindi mabigat ang utos ng Panginoon. Actually po, ang sabi sa Matthew 11:28, kung ikaw ay nabibigatan, sobrang mabigat ang dala mo, anong sabi ng Panginoon? Come to me, all you who are weary, nabibigatan. Sobrang dami ng sabit sa buhay, ang dami mong problema, ang dami, pastora, hindi mo lang alam, ang dami kong kinakaharap na problema. Ang invitation ni Lord, come, lumapit ka sa Panginoon, and I will give you rest. Ganun ang pag-ibig ng Diyos. Hindi siya burdensome. Amen. Hallelujah. John 14 verse 15 and 16. Ano sabi ng Panginoon? If you love me, keep my commandments. And I will pray the Father, and He will give you another helper, that He may abide with you forever. Ang ganda, ang linaw-linaw na salita ng Panginoon. If you love me, keep my commandments. Mahal mo ba ang Panginoon? Keep my commandments, sabi ng Panginoon. Paano mo naman alam ang commandment ni Lord? Magbabasa tayo ng Biblia. Amen. And eto nakaka-bless itong verse 16. I will pray the Father, and He will give you another helper. Kasi si Jesus ay nag-ascend na sa langit, at sabi niya gano'n, I will give you another helper, that He may abide with you forever. Sino ang helper na yon? Ang Holy Spirit. Amen. And so, pastora, ang hirap mag-keep ng commandment. Ang hirap maging, kumbaga, ang hirap mag-maintain na pagiging Kristiyano. Ang dami. May helper tayo. The Holy Spirit is our helper. Pag hindi mo alam ang gagawin mo, hindi mo alam paano, Holy Spirit is there to guide you. He is a helper. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, Pastor, ang hirap gawin ang mga pinapautos ng Panginoon. May Holy Spirit po na binigay ang Panginoong Jesus sa atin. He is our helper. Amen. Guide, source of wisdom. Pag hindi po natin alam kung ano yung gagawin po natin. Amen po ba? Amen. So, yung mga nahihirapan ka, amen? O hindi mo naiintindihan, nagbabasa ka, tapos hirap na hirap ako intindihin, pastora, talaga. Alam niyo po, ang good news, we have the Holy Spirit who is the source of wisdom. He will help us in all, even sa prayer nga natin, pag hindi natin alam kung ano ipagpe-pray natin. There is groaning inside of us na hindi natin maintindihan kung ano yung groaning na yan. But we're praying. The Holy Spirit will teach us how to pray. Amen. Ang ganda po. So ano po ang sabi ni Moses sa Joshua 22 verse 5? Basahin po natin. But take careful heed to do the commandment and the law which Moses, the servant of the Lord, commanded you, to love the Lord your God, to walk in His ways, to keep His commandments, to hold fast to Him, and to serve Him with all your heart and with all your soul. Wag mo muna natin ililipat. Sabi niya, but take
careful heed to do the commandment and the law which Moses to the servant of the Lord commanded you. May checklist po dyan. I-break down natin yung checklist na to. Ano po yung sinabi during the time of Moses? To love the Lord your God, to walk in His ways, to keep His commandments. Yan na yung commandment, pero yun pa din. To hold fast to Him, to serve Him with all your heart and with all your soul. So, eto yung checklist. Kapatid, i-check mo yung puso mo. Checklist po ito. Personal inventory. Kamusta ka, kapatid? Do I love the Lord my God? Check mo sarili mo. Mahal ko ba ang Panginoon? Mahal ko ba ang Diyos? Do I walk in His ways? Lumalakad ba ako sa ways ng Panginoon? Do I keep His commandments? Kumbaga, yan na yung commandment, pero yun, nandun pa rin siya. Sinabi na natin kanina yung, do I keep His commandments? Do I hold fast to Him? Do I serve Him with all my heart and with all my soul? Check. Okay. So, tapos na tayo dun sa do I love the Lord my God? Kasi yun na yung verse natin kanina na kumbaga, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength. Number 2, do I walk in all His ways? Lumalakad ba ako sa kaparaanan ng Diyos? Psalms 128 verse 1, basahin po natin. Blessed is everyone who fears the Lord, who walks in His ways. Pag meron kang ginagawa at ni-rebuke ka ng Panginoon, biglang sabi ni Lord sa iyo, hindi tama yan. Titigilan mo ba o itutuloy mo? Wala namang nakakakita. Pero sabi ni Lord, hindi tama yan. Nagkakaintindihan tayo. You know what I'm telling? Alam niyo ako, ano yung mga sitwasyon na nandun ka sa tug of war na hindi, gagawin ko to, pero meron kang voice na narinig, huwag mong gagawin yan. Sumusunod ka ba? Do you walk kung ano yung pinapagawa ng Panginoon at marami pang iba? Pag nagbabasa tayo ng Biblia, nandito po yung ways ng Panginoon. Do I keep His commandments? Kanina binasa na natin yan. Sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. Amen. Hallelujah. Tanungin mo sarili mo, ako ba ay nakakasunod sa pinapagawa ng Panginoon? Alam niyo po, ang The Great Commission is, sino nakakaalam ng The Great Commission? Go into all the world and preach the gospel. Amen. Ginagawa mo ba yun? Nag-share ka ba? Sabi sa Romans 1 verse 8, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God unto salvation. Doon sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, kapatid, nagbo-burden ba sa puso mo na kapag may mga tao sa paligid na hindi pa nakakilala, nababurden ka ba? Na Lord, I pray na makakilala itong tao na to. Lord, give me an opportunity para ma-share ko ang gospel sa kanya. If you love the Lord, you will just do kung ano pinapagawa ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Pray for intentional opportunity para i-preach ang gospel sa mga tao. Kahit nasaan tayo. Amen po ba? Naiintindihan niyo ako? Nagmamahal ka sa Panginoon, gusto mo ring yung mga tao makakilala kay Lord. Amen. Salamat sa buhay ng mga kapatiran na hindi lang sila uma-attend, nag-i-invite pa sila. Amen. Dahil alam nila na may kaibigan sila na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Alam niyo, hindi siya makontento na siya lang ang dadalo. Amen. Meron pa siyang ini-invite na dadalo kasi alam niya na yung kaibigan niya kailangan niya ang Panginoon. Amen po ba? Praise the Lord. Pasalamatan nyo din yung taong nag-invite sa inyo. Kasi kung hindi dun sa tao na yon, hindi kayo nakakilala sa Panginoon. Amen. Hallelujah. And do the same thing. Kung ako nakakilala kasi may taong nag-invite sa akin, walang sawang imbitahan ako, it's my turn para mag-imbita naman. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ito pa rin yung verse natin kanina.
na let us keep the commandment of God. Basahin natin sa 1 John 5 verse 3. For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. Ang sarap. Hindi naman burdensome ang commandment ni Lord, diba? Susunod ka lang, amen, at hindi siya mahirap. Amen. Kapag mahal mo ang Panginoon, hindi po talaga burdensome ang pinapagawa ng Panginoon. Amen. Checklist number, ano na tayo? Teka lang, number 4. Tignan ko nga. 1, 2, 3, 4. 5 checklist lang po yun. Number 4 na tayo. Amen. Nandyan pa ba kayo? Nagkakaintindihan pa. Hindi pa natutulog. Hindi pa naiidlip dyan. Joshua 23 verse 8, but you shall hold fast to the Lord your God as you have done to this day. Encouragement to, magpatuloy tayo sa Panginoon. Hold fast to Him. When everything seems parang nagfo-fall na, parang kala mo wala nang nangyayari, will you still hold fast to Him? Kumbaga, kakapit ka pa ba sa Panginoon? Hindi pa sinasagot ni Lord yung mga panalangin ko. Hindi pa dumarating yung hinihingi ko. Hindi pa nangyayari yung mga pinipray natin sa Panginoon. Still, you have to hold fast to Him. Kasi bukas makalawa, andyan na yung hinihingi mo. I don't know kung ano yung hinihingi mo. Hindi ko alam kung gaano kalaki yung hinihingi mo sa Panginoon. Hindi ko alam kung ano yung struggle mo ngayon. But you have to hold fast to Him. Hindi pa dumarating yung kumpletong kagalingan mo, still hold fast to Him. It will happen. It will surely happen. Hindi pa dumarating yung hinihingi mong trabaho, it will surely happen. God will bring it to pass. Just hold fast to Him. Amen. But you shall hold fast to the Lord. Amen. Gaya ng ginagawa mo up to this day, nandito ka pa rin. Amen. Kahit na hindi pa dumarating, andito ka pa rin, nananampalataya ka pa rin. Holding still. Amen. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. I thank God na nakakilala ako sa Panginoon. I thank God na God, in His divine mercy, tinawag po ako ng Panginoon. I mean, I thank God. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Kumbaga, hindi natin deserve ang mga blessing ni Lord, pero tinawag pa rin ni Lord tayo. And I was just reminded dun sa song na kinakanta natin kanina, Christ is enough for me. 7 years ako nagtrabaho sa church, naalala ko noon. Full-time, walang trabaho. Sa church lang ako. So, parang church worker ako. Ang tawag doon staff, full-time staff. And umaasa lang ako sa love gift po. For 7 years, hindi po yun madali. I graduated po as accountant by profession. Yung mga classmates ko, matataas na yung position nila sa kanilang kumpanya. Yung isa kong kaklase, nasa COA na siya that time. Tapos, ako'y hirap na hirap. Financially, I was not okay. Tapos, ang sabi ng kaibigan ko sa akin, Benny, you can still serve God kahit hindi ka full-time. Ganun pa siya sa akin. You can serve God and be blessed, sabi niya sa akin. So, I was struggling financially. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero sabi ko, hindi ako pwedeng umalis. Hindi ko pwedeng iwan kasi I've been serving the Lord full-time. Nandun na ako. So sabi ko, Lord, if you have a way out, ikaw ang gumawa ng paraan. So the Lord miraculously made a way where there seems to be no way. God opened an opportunity of work papuntang Bahrain. And so, it was smooth. Nakarating ako sa Bahrain. And looking back, alam nyo, He is the answer. Nung naglingkod ako sa Panginoon, holding fast sa Kanya, tapos kahit na alam ko na maraming pwedeng gawin sa buhay, maraming nangangailangan, pero sabi ko, Lord, maglilingkod ako sa'yo. Pero alam nyo, the Lord provided. Amen. And dinala ako ni Lord sa Bahrain. And nung dinala ako sa Bahrain, hindi po ako huminto sa paglilingkod kay Lord. Amen. Mas lalo po ako naglingkod sa Panginoon kasi I have nothing. Amen. Christ is enough for me. Kaya nung kinakanta natin yon, alam nyo, it's so
it's so personal, it's so me, it's so, kumbaga sa ano, it's so inel yung kanta na yon na parang habang kinakanta natin siya, kumbaga, I have decided to follow Jesus, no turning back. Amen. Pag nagdesisyon ka maglingkod sa Panginoon, may mga struggles, may mga circumstance na parang rough edges. Tapos, hindi mo alam kung paano dadaan, paano ka makakalampas, pero lalampasan mo yon. Amen! Hallelujah! Kahit na grabe katindi yung pagdadaanan mo. Sabi nga sa Psalms 23, yet though I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil, for you are with me. Amen. Kasama mo ang Diyos kahit sa tawag dito sa bingit ng kamatayan, kasama mo ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya hold fast to Him. Fast forward. Nandito na ako na naglilingkod sa Panginoon at lalo ako pag lumilingon ako sa mga pinagdaanan ko, sa mga struggles ko, sa mga problema na pinagdaanan ko. Alam nyo, si Lord lang talaga ang taga-rescue sa atin. Amen. Kaya sabi ko, Lord, paano pa ako hihintong maglingkod sa'yo? Ikaw na talaga yung kumilos sa buhay ko. Amen. Are you with me? With all the struggles that we've been, as I talk, naiintindihan nyo kung kayo may mga pinagdadaanan. Amen. Pero God is so faithful. Amen. God is always there para pagka ikaw ay nalilihis na, hello, medyo na pupunta, they rod and thy staff, they comfort me. Amen. Yung ano ni Lord, ang tawag dito? May kawing yun yung sa shepherd, meron siyang, ano ba yun? Yung rod po ng shepherd, ano yun, parang may kawing, at pagka yung sheep ay lumalayo na, inaano yung ulo, dito ka dito, kumbaga, ginagabayan ka ni Lord, pabalik sa presensya ng Panginoon, pabalik sa kawan ng Diyos. Kapag ikaw medyo nalilihis, andyan po ang Panginoon para akayin ka niya ulit, pabalik sa sheep pen or sa, amen po ba? Ganon kabuti ang Panginoon So, ang gagawin mo, hold fast to Him. Huwag kang hihinto, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang hihinto. Huwag hihinto. May mga pagdadaanan ka, pero hindi ka hihinto. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Magpatuloy lang. Amen. Magpatuloy ka. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. May are you identifying? Are you listening? Are you getting the message? Hallelujah. Gaano mo kamahal ang lover ng kaluluwa mo? Ang lover ng kaluluwa mo is ayaw kanyang mapunta ng impyerno. Ayaw niyang mapunta ang kaluluwa na to sa impyerno. Ginawa lahat ng Panginoon para sa iyo at para sa akin. Para madala po niya tayo sa presensya niya. Amen po ba? Hallelujah. I don't want to just preach na word lang, salita. Ibig sabihin, I don't want to preach na just to say it. I want you to experience it. Dahil na ramdam ko, habang sinasabi ko yung pag-ibig ng Diyos, kinikilig ang puso ko sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Number 5, checklist. And dito tayo magdudulo. Amen. Tapos balikan ulit natin, i-review natin para alam natin. Ayoko na lumabas ka sa bulwagang ito na hindi mo na i-inventory ang sarili mo kung gaano mo kamahal ang Panginoon. Number 5, do I serve Him with all my heart and with all my soul? Mga music team na nasa harapan dito, are you serving Him with all your heart? With all your soul? Kahit pagod-pagod sa trabaho, kahit, alam niyo yun, hindi ka nanghihinawa. Hindi ka napapagod. Amen. Care group leaders, hindi ka napapagod. Hindi ka humihinto. Hindi ka nagkakaroon ng pusong nagrereklamo kasi pagod ka na. Hello. Kapag ka ikaw ay naglilingkod ka ng buong puso mo, buong kaluluwa mo. After all, siya naman ang nagligtas ng iyong kaluluwa mula sa tsak na kapahamakan. Are you with me? Serving God is not a burden. Amen. Hallelujah.
How is your heart, kapatid? Kamusta ka na? O ngayon, kung ikaw nagkakaroon ka ng puso na minsan napapagod ako, pastora, hindi sila sumusunod. Yung mga tinuturuan ko, hindi sila. Praise the Lord, hallelujah. Magpatuloy pa rin tayo naglilingkod sa Panginoon. Hindi ka naglilingkod sa tao, naglilingkod ka sa Diyos. Dahil minahal ka niya, ibigay mo rin ang iyong buhay sa Kanya. Huwag kang hihinto. Kahit yung iba huminto, hindi ka hihinto. Sabi nung awitin natin, I have decided. Hindi sila ang magdedesisyon para sa'yo. You are the one deciding, are you gonna serve the Lord? Even if people stop serving the Lord, will you serve the Lord? Pastora, ako na lang sa pamilya kong naiwan. Magpatuloy ka. Kasi makikita mo isa-isa yung mga mahal mo sa buhay, maglilingkod. Bakit? Nakita ka eh. Nagpatuloy ka eh. Naging consistent ka eh. Ikaw yung tinitignan pala nila. Magpapatuloy na tayo kasi si brother tuloy-tuloy na. Hello? You are an encouragement to other people. Amen. Amen po ba? Balikan natin checklist and we're done. Do I love my God? Do I walk in His ways? So kung meron po tayong ways ngayon na hindi po maayos, wicked, crooked, hindi nakakalugod sa Panginoon o hindi in line sa salita ng Panginoon, let's come to God, mag-ayos tayo. I invite everyone to stand up in the presence of the Lord as we review our checklists. Ikaw lang po ito, ikaw at si Lord lang. Do I love the Lord my God with all my heart, with all my soul, with all my strength? Do I walk in His ways? Lumalakad po ba tayo sa kaparaanan ng Diyos? Do I keep His commandments? Do I hold fast to Him? Nagpapatuloy ka, nakaangkla ang pag-asa mo sa Panginoon. Do I serve Him with all my heart and with all my soul? Alam niyo po yung pag-ibig natin sa Panginoon it's not passive. It should be active. May ginagawa tayo in response sa pag-ibig ng Diyos. Yes, we are saved. Jesus did it on the cross. All we have to do is to respond sa love ng Panginoon. May response tayong gagawin. Magre-respond tayo sa love ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Napakasimple po ng topic natin ngayon. Hallelujah. How can we thankfully, lovingly respond to His love? Ito yung aking tanong sa iyo, kapatid. Buong pasasalamat, magre-response tayo sa pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Your love is overwhelming, O God. We cannot thank you enough, Lord God. Thank you, Jesus. Can we sing that song, Christ is Enough? Pero gusto ko slow lang po yung music. Let's just worship the Lord. Sing the song from your heart. Thank you, Jesus. And as we sing it, hindi po lang basta sumasabay tayo sa awitin, but sing it personally to our God. If you admit in your heart that Christ is enough for you, let us worship the Lord. Thank you, Jesus. We worship you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Yes, Lord. Every trial, my Soul soul will sing. No
Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, my joy and my salvation. Amen. And this hope will never fail. Heaven is our home. Yes, Lord. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Sing it that you believe it. Sing it that you're Christ expressing enough God. He is really enough for you. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough. Christ is enough for With me. conviction, let's sing it before the Lord. Yes, Lord, enough ka po sa akin. Lord, wala akong kailangan na hindi mo kaya ibigay. Christ is the answer to all my longings and my needs. Everything I need. Yes, Lord. Christ is enough for me. Yes, Lord Jesus. You are enough. More than enough sa lahat ng pangangailangan namin, O God. Everything I need is in you. Everything I need. And let us declare, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Yes, Lord. No turning Lord, back. It's a major decision, Lord God, in our lives. The best decision that we will make is to follow you, Lord God, no matter what. To follow you, Lord God. Despite our circumstances, Lord, we will continue to follow you, Lord, in response, Lord, to the love, Lord God, that you have for us, Lord God. Lord, we are making this biggest decision in our lives to follow you, Lord God. Jesus, no turning back, no turning I have decided. back. I have decided To follow Jesus, no turning back, yes, Lord. no turning This is back. our decision, Lord God. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning The cross back. before me. The cross before me. The world behind me. No turning back. No turning back. The cross. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Thank you, Jesus. This, Lord God, is our confession. Is enough for me. Sige po, sabihin mo sa Christ Panginoon. Is enough Jesus. for me. Hallelujah. Everything I need is in you. Yes, Lord Jesus. Everything I need. For the last time, France. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need.
Jesus, we have everything. Hallelujah. Kapatid, this is the best decision you made sa buhay mo. Ang tanggapin mo ang Panginoon sa buhay mo bilang iyong Diyos at sariling tagapagligtas. The best decision ever is making Jesus the Lord of your life. Hallelujah. Hallelujah. Lord, nakaka-overwhelm ang pag-ibig mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, for loving our souls. Thank you, Lord God, for we find eternity in you, Panginoon. Nung tinanggap ka namin bilang aming Diyos at sariling tagapagligtas, and you promised, O God, of eternal life, Panginoon. This soul will no longer be, Lord God, doomed sa destruction, Panginoon, because you saved it, Lord. You are the lover of our souls, O God. So, Panginoon, sa oras mong ito, hayaan mo na, Lord, lalo pa naming makilala ka, and we will endeavor to spend the rest of our lives loving you, to spend the rest of our lives serving you, Panginoon. Na buong puso namin, buong kaluluwa, Panginoon, buong kalakasan, Panginoon. Habang may lakas kami, maglilingkod kami sa iyo, Panginoon. Habang may lakas, may resources, Panginoon. Lord, gawin po namin kung ano yung nararapat namin gawin, Lord God, para ikaw, O Diyos, ay mabigyan namin ng kaluguran. Hallelujah. Church, this is the way the church should be. This is the way that we should approach God, lovingly approaching our Lord and responding to His love. Thank you, Lord Jesus, for this church, Panginoon. Lord, hayaan mo na ang bawat isa sa amin, sama-sama po kami, Panginoon, na Lord, saliksikin namin ang paraan para lalo ka po namin, Lord, mabigyan ng kaluguran, maibigay po namin ng karampatang, Lord God, pag-ibig sa iyo, Panginoon, Lord. Na madama mo, Panginoon, yung pag-ibig namin sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord. We just give you back all praises, glory, and adoration. In Jesus' name we pray. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Tayo po'y makakaupo sa presensya